Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ngumiti si Chu Ziyu habang nakikinig sa dalawang panig dahil ito raw ay interesante. Sa tanong ni Miss Anne sa mga cultivator na sumalakay sa kanila ay sinaad lang sa kanya ng isang cultivator na minsan ay mas mabuti na raw na walang clue si Miss Anne kung sinong pamilya ang nag-utos sa kanila. Kasunod nito ay naghanda na nga ng kanyang teknik ang isang cultivator na nasa antas ng Lesser Saint upang wala ng dahilan para makatakas ang mga kabilang sa pamilyang Anne. Dahil dito ay pinapalibutan sila Miss Anne at ang kanyang mga tauhan ng pulang kapangyarihan, at ginamit naman ito na pagkakataon ng dalawang cultivator na nasa antas ng Transcendent Realm para sabay-sabay na umatake. Pero kahit na ganoon ay hindi naman nakaramdam ng takot si Miss Anne bagkus seryoso lang niyang sinabihan ang mga cultivator na umatake na dito na sila mamamatay. Doon ay agad na inihanda ni Miss Anne ang kanyang natatangi niyang item galing sa kanilang pamilya upang patayin ang dalawang cultivator na papasugod na sa kanila. Sa isang iglap ay madali lang na napawalang bisa ni Miss Anne ang pulang aura na ipinakalat ng cultivator na nasa antas ng Lesser Saint, maging ang dalawang naunang umatake ay agad na nawalan ng buhay. Maging si Manager Wu ay nabigla din sa ipinakitang tapang ni Miss Anne na harapin ang kanilang kalaban, kaya napapatanong na lang siya na kung ito pa rin daw ba ang kanilang young miss na mahilig sa mga libro. Si Chu Ziyu na pinapanood ang tapang ni Miss Anne ay ngumiti siya dahil kahit hindi pa raw mataas ang antas sa cultivation ni Miss Anne at sa katunayan hindi pa ito ganap na umabot sa tunay na antas pero nagawa pa rin niyang napatay ng sabay ang dalawang cultivator na nasa antas ng Transcendent Realm, hindi raw talaga siya nagkamali dahil alam na niya na mayroon talagang itinatago si Miss Anne na isang dakilang kayamanan. Nang papalapit na si Miss Anne sa dalawang cultivator na natira ay nanginginig ang dalawa sa sobrang takot na baka sila na naman ang susunod na patayin ni Miss Anne. Makikita si Miss Anne na wala na siyang ibang iniisip kung hindi patayin ang dalawang natira niyang kalaban na naglakas ng loob na umatake sa kanilang airship. Pero napatigil si Miss Anne sa kanyang binabalak maging ang dalawang cultivator ay nagulat din nang bigla na lang tinawag ni Chu Ziyu ang pansin ng dalaga. Natatawa pang sinabi ni Chu Ziyu kay Miss Anne na kung maaari raw ba na ibaubaya na lang niya sa kanya ang dalawa. Ang dalawang cultivator na biglang-bigla pa rin ay kanilang iniisip na kung isa raw ba itong pervert. Sa mungkahi ni Chu Ziyu ay ngumiti si Miss Anne na kanyang sinabi na gawin lang raw ni Master Chu kung ano ang kanyang gustong gawin. Doon ay itinapat ni Chu Ziyu ang kanyang isang daliri sa sahig at kitang-kita na kumalat dito ang nakakakilabot na pulang aura. Makikita sa buong lugar kung saan nakatayo si Miss Anne at ang dalawa pang cultivator ay binabalutan na ito ng nakakakilabot na pulang aura ni Chu Ziyu. Dahil dito ay nagulat si Miss Anne maging si Manager Wu at ang dalawang cultivator ng kanilang nakita ang hindi pamilyar na kapangyarihan na ipinakalat ni Chu Ziyu. Kaya lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong dalawa na hindi na nila alam kung ano pa ang dapat na gawin at napapatanong na bakit mayroong isang makapangyarihan na expert ang nakasakay dito sa flying ship. Ang kanila raw misyon na pag-ambush kay Miss Anne ay malinaw na isang pagpapakamatay. Upang maligtas ang kanilang buhay ay agad na humingi ng paumanhin ng cultivator na nasa antas ng Lesser Saint kay Chu Ziyu na sana mapatawad niya sila sa mali nilang nagawa. Pero tinawag lang ni Chu Ziyu si Miss Anne dahil palagay raw niya ay gustong saliksikin ni Miss Anne ang kanilang mga kaluluwa para malaman kung sino ang nagnanais kunin ang kanyang buhay. Agad naman na humingi ng paumanhin si Miss Anne kay Chu Ziyu dahil nag-ambala pa raw niya si Master Chu, sumagot si Chu Ziyu kay Miss Anne na hindi na raw dapat na magpakumbaba sa kanya si Miss Anne. Kasunod nito ay itinaas ni Chu Ziyu ang kanyang dalawang daliri upang igapos ang dalawang cultivator ng mga kadena na kanyang nilikha. Doon ay agad na pumasok sa katawan ng isang cultivator ang pulang aura ni Chu Ziyu. Si Miss Anne na pinapanood ang proseso ay kanyang iniisip na sa isang galaw lang raw ni Chu Ziyu ng kanyang daliri ay madali lang niyang napigilan ang cultivator na nasa antas ng Lesser Saint. Nagtataka raw talaga siya na kung ano na ba ang antas ngayon ng Senior Chu, dahil kahit siya ay mayroong sugat ay masyado pa rin siyang malakas. Nang tuluyan ng hindi makagalaw ang cultivator ay agad na lumapit sa kanya si Miss Anne upang suriin ang kanilang isipan para kanyang malaman kung sino ang nag-utos sa kanila. Nang sinimulan ng tingnan ni Miss Anne ang kanilang mga alaala ay tahimik naman si Chu Ziyu na kanyang pinapanood ang dalaga. At nang nalaman na ni Miss Anne kung sino ang tao na nag-utos nitong mga cultivator ay agad nang inutusan ni Miss Anne si Chu Ziyu na maaari na niyang patayin itong dalawa. Sa isang iglap ay makikita ang dalawang mga cultivator na sila ay nakahandusay sa sahig na parehas na wala ng buhay. Matapos patayin ang dalawang cultivator ay agad na nagpasalamat si Miss Anne kay Chu Ziyu,
Malaki raw talaga ang kanyang pasasalamat kay Master Chu dahil sa kanyang pagpapatupad ng katarungan, kung wala raw ang kanyang tulong ay tiyak kanila nang sinapit ang kamatayan ngayong araw. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na kahit hindi pa raw siya kumilos ay malamang wala pa rin magawa kay Miss An ang apat na mga cultivator. Lumipas ang ilang mga araw ay nagpatuloy ang sinasakyan nila na airship sa kanilang paglalakbay sa himpapawid. Doon ay matagumpay silang nakarating sa Taien City. Makikita si Chu Ziyu sa itaas ng airship na kanyang sinuri ang lungsod, na kanyang iniisip na ayon sa kanyang mga alaala ay walang Winfeng Empire o Taien City sa hilagang rehiyon, malamang nabura na sila sa nakalipas na 100,000 na taon. Kahit na ang pinakamakapangyarihan na imperyo ay sa huli lulunurin din sila ng agos ng kasaysayan, tanging ang banal na lupain at mga sinaunang angkan lamang ang makakatagal sa pagsubok ng panahon, kaya naman ang lahat ng dakilang emperador ay nagnanais magtatag ng lahi. Kung siya raw ang nasa kanilang kalagayan ay ganoon din ang kanyang gagawin. Sa gitna ng iniisip ni Chu Ziyu ay lumapit sa kanya si Miss An na kanyang pinaalam kay Chu Ziyu na nakarating na raw sila, pero makikita lang itong si Chu Ziyu na malagkit ang kanyang tingin sa dalaga, na kanyang nasabi sa kanyang sarili na sa nakaraan raw na kalahating buwan ay malaki ang naitulong sa kanya ni Miss An nang dahil sa kanyang patnubay na gabay. Bagamat hindi sila guro at disciple ay parang malapit pa silang dalawa kumpara doon. Sayang lang raw talaga dahil walang balak si Miss An na tumanggap ng isang disciple. Samantala, makikita naman itong si Manager Wu na kanya nang inutusan ng kanilang mga tauhan na maghanda sa pagdaong at ipaalam din nila ito sa lahat ng mga nakasakay. Lumipat ang tagpo sa loob ng Taien City sa Yao family, dito ay makikita ang isang young master na tahimik na nakaupo sa isang upuan, mahahalata sa kanyang kilos na habang mayroong hinihintay ay ginamit naman niya ito na pagkakataon upang mag-cultivate. Sa gitna ng kanyang pag-cultivate ay tinawag naman ang kanyang pansin ng isa niyang tauhan dahil dumating na raw sa lungsod si Miss An. Nang narinig ng young master ang ibinalita sa kanya ng tauhan ay kanyang iminulat ang kanyang mga mata, sabay inis niyang tinanong ang kanyang tauhan na kung ano raw bang ginawa ng apat na mga basura na kanilang inutusan. Sa tanong ng young master ay nanginginig sa takot itong tauhan dahil pumalpak ang apat na mga cultivator na kanyang inutusan na patayin si Miss An. Kaya inutusan ng young master ang kanyang tauhan na magpadala siya ng mensahe kay Li. Ipaalam niya doon na bibigyan lang niya siya ng isang araw para ganap nang mawala si Miss An sa pamilyang An, kung hindi niya magawa ang misyon sa isang araw ay siya mismo ang mawawala. Sa ibinigay na utos ng young master ay agad naman ito na pinasangayunan ng tauhan. Nasabi din ng young master na hindi raw talaga niya alam kung ano ang naisip ng kanyang ama para ipagkasundo siya sa isang hamak na maliit na pamilya. At natatawa na lang itong young master na kanyang iniisip si Miss An dahil maaari naman itong manatili doon sa Kixi pero mas pinili pa rin niya na pumunta dito sa Taien City, sa palagay raw ba talaga ni Miss An na makakausad siya sa kanilang pamilyang Yao? Siya raw na isang maruming babae ay iniisip ba niya na karapat-dapat siya na tumayo sa kanyang tabi? Dahil pilit raw ni Miss An na gambalahin siya at si Won Yu ay dapat tanggapin ni Miss An kung ano ang kanyang kapalaran. Sa kinaroroonan naman nila Miss An at ni Chu Ziyu ay dito makikita na matagumpay ng nakalapag ang kanilang sinasakyan na airship, at ang bawat tao na nakasakay dito ay isa-isa nang bumaba. Nang nakababa na sa flying ship si Miss An ay tumingin-tingin siya sa buo nilang paligid maging ang kanyang mga tauhan ay namangha sa lawak ng lungsod. Doon ay sabay-sabay sila kasama si Chu Ziyu para pumasok na sa loob ng lungsod. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad ay lumingon si Miss An sa kanilang likod dahil mayroon siyang napansin na kakaiba. At laking gulat niya dahil nakita ni Miss An sa kanilang likod ang maraming mga assassin na mabilis na tumakbo papalapit sa kanila upang kunin ang buhay ni Miss An at ang lahat niyang mga kasama. Kaya seryoso na sinaad ni Miss An sa ating bida na ang mga tao raw na dumating ngayon ay alam niya na silang lahat ay mayroong masamang binabalak. Kaya iminungkahi ni Miss An kay Chu Ziyu na sa ngayon ay dapat muna silang lumihis ng landas. Si Chu Ziyu ay namangha kay Miss An dahil napakatalas raw ng kanyang kakayahan sa pagmamasid, pero sa kasamaan na palad ay kulang pa ito ng kakaunti. Tumingin raw muna ng mabuti si Miss An sa kanilang buong paligid bago siya magsalita. Ipinaliwanag pa ni Miss An kay Chu Ziyu na ang mga tao raw na nandito ay mga hindi pangkaraniwan. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa antas ng Divine Power Realm at mayroon ding 7 o 8 tao na nasa antas ng Lesser Saint sa kanilang hanay. Isa raw talagang kahanga-hanga ang kanilang formation. Doon ay napapalibutan na nga sila ng mga assassin sa kanilang buong paligid,
Kaya nasabi ni Miss Anne sa lahat niyang mga kasama na ang pagnanais raw ni Yao Dityan na patayin siya ay napakatindi kaya hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili na kumilos oras na makarating sila sa tarangkahan ng lungsod. Makikita itong dalawang assassin na kanilang tinawanan ng grupo ni Miss Anne dahil batid nila na dito na sila mamamatay. Nang nakita ni Chu Ziyu na pinagtatawanan lang sila ng mga assassin ay nasabi niya na masyado raw mayabang. Ayon naman ni Miss Anne kay Chu Ziyu na ang pumatay raw kahit maliwanag ang araw dito sa tarangkahan ng kabisera ng imperyo ay tunay na kalabisan. Pero nagtataka lang si Miss Anne dahil sinaad sa kanya ni Chu Ziyu na hindi naman yun ang ibig niyang sabihin dahil ang ibig niyang sabihin kanina ay masyadong mayabang ang pangalan ng Young Master. Dagdag pa ni Chu Ziyu habang nakangiti na ang patungkol naman raw sa pakikipaglaban ay wala siyang interes doon. Dahil ang mga tao na naglakas ng loob na humadlang sa kanilang daanan ay silang lahat ay pareho mga mahihina, at sa isang pitik lang ni Chu Ziyu ay nakaramdam ng takot ang mga assassin dahil bigla na lang silang nasusunog sa hindi maipaliwanag na dahilan. Dahil dito ay makikita ang mga assassin na pumapalibot sa kanila ay silang lahat ay nasusunog at wala na lang ibang nagawa kung hindi sumisigaw na humihingi ng tulong. Ang ibang mga tao nang kanilang nakita na bigla na lang nasusunog ang mga assassin ay nagtataka sila na kung ano raw ba ang nangyari bakit sila nasusunog. Si Manager Wu ay masyadong nagulat na napapatanong na kung ganito na raw ba agad kagulo matapos nilang makarating dito sa Taien City. Pero inutusan lang sila ni Miss Anne na makinig silang lahat sa kanya dahil sa ngayon ay kinakailangan na nilang ipagpapatuloy ang pagpasok sa lungsod. Doon ay pinangunahan na ni Miss Anne ang paglakad upang pumasok sa tarangkahan, habang si Manager Wu sa kanyang likod ay inutusan niya ang kanilang mga tauhan na magmadali silang lahat, huwag silang lumingon kahit saan. Itong assassin na nagngangalang Li na inutusan ng Young Master ay lumabas ang maraming pawis sa kanyang mukha sa sobrang takot, mabuti na lang raw ay mayroon siyang nakaabang na plano at hindi muna nagpakita, kung hindi ay tiyak na maging siya ay patay na ngayon. Nang tumingin si Chu Ziyu sa direksyon kung nasaan ang assassin na si Li ay nawala na siya ng pag-asa dahil nahanap na raw siya. Sa kanya raw sitwasyon ngayon ay talagang hindi siya makakatakas sa pandaman nitong lalaki, pero kahit alam na ni Chu Ziyu na nandoon si Li ay kanya lang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad, kaya nagtataka si Li na kahit nalaman na raw ng lalaki kung saan siya nakatago ay hindi siya pinatay. Makalipas ang ilang mga sandali ay dumating si Li sa silid kung saan nakaupo ang Young Master upang kanyang ibalita ang lahat ng mga nangyari, kaya tinanong siya ng Young Master na kung saan na raw sila pumunta ngayon. Pero patuloy lang na humihingi ng patawad itong si Li sa Young Master dahil nabigo raw ang kanyang mga assassin sa ibinigay sa kanila na misyon. Nang narinig ng Young Master na nabigo si Li sa kanyang ibinigay na misyon ay masyado siyang nainis na nagtanong na kung ano ang kanyang ibig sabihin na sila ay nabigo. Dahil sa galit ng Young Master ay kanyang minumura si Li dahil isa raw siyang basura. Ano pa raw ba ang silbi niya sa kanya? Dahil wala na siyang kwenta ay mas mabuti pa na tuluyan na siyang maglaho. Doon ay makikita na hinawakan si Li ng gintong kamay na kapangyarihan ng Young Master. Kaya sumisigaw itong si Li na sana mapatawad raw siya ng Panginoon, huwag raw niya siyang patayin. Kaya lang naman raw siya nabigo sa misyon dahil mayroong kasama si Miss Anne na isang misteryosong makapangyarihan na tao. Pinatay ng tao na iyon ang kanyang mga kasama sa isang kisap mata. Pinaghinalaan din niya kung bakit siya hindi pinatay ng makapangyarihan na tao dahil gusto niya na makabalik siya dito sa Young Master at magulat. Sa paliwanag ni Li ay mas lalo lang nagalit ang Young Master. Ano raw ba ang kanyang pinagsasabi na isang makapangyarihan na tao? Paano din nagawang makialam ang ganoon na tao sa usapin ng kanyang pamilyang Yao? Ipaliwanag niya sa kanya ang lahat niyang nakita patungkol sa makapangyarihan na tao. Sa kinaroroonan naman nila Chu Ziyu at ang pamilyang An ay dito dumaan sila sa pamilihan ng lungsod. Sa gitna ng paglalakad ni Chu Ziyu ay natuon ang kanyang pansin sa isang hairpin, dahil ang hairpin daw na ito ay bagay na bagay sa kanyang master, nakakahinayang lang raw dahil wala siya dito. At hindi mapigilan ni Chu Ziyu na ngumiti habang iniisip ang kanyang master na kung ano raw kaya ang kanyang kalagayan sa panahon na ito. Hindi raw talaga niya inaakala na siya bilang si Demon Chu ay maantig din balang araw sa damdaming pag-ibig. Natigil naman sa iniisip si Chu Ziyu dahil napansin ni Miss Anne na tila ba kakaiba ang kanyang kilos, kaya tinanong ni Miss Anne si Chu Ziyu na kung ano raw ba ang iniisip ni Master Chu. Sumagot si Chu Ziyu kay Miss Anne na wala lang ito, at sinabihan din niya si Miss Anne na dahil nagpadala raw ng 2 beses ang tao na gustong pumatay kay Miss Anne ng mga assassin, kaya tiyak niya na magpapadala pa ang tao na yun ng 3 beses para lang mapatay si Miss Anne,
Mayroon na raw bang naisip si Miss Anne para pangtapat sa mga assassin? Pinahinahon naman ni Miss Anne si Chu Ziyu, huwag na raw siyang mag-alala. Hanggat matagumpay lang raw siyang makapasok sa Zulu Academy ay hindi na maglakas ng loob ang pamilyang Yao na patayin siya. Tinanong din ni Miss Anne si Chu Ziyu na kung handa raw ba si Master Chu na sumama sa kanya papunta doon sa Zulu Academy. Marami din mga estudyante ang nakapagtapos sa Zulu Academy at ang karamihan sa kanila ay humahawak ng matataas na posisyon, at ang kanilang network ng impormasyon ay umaabot sa buong teritoryo ng mga tao, hindi ba't mayroong hinahanap si Master Chu? Sa alok ni Miss Anne ay ngumiti si Chu Ziyu na kanyang sinaad sa dalaga na talagang ginawa raw ni Miss Anne ang lahat para sumama siya doon sa Zulu Academy. Agad naman nagpapakyut si Miss Anne kay Chu Ziyu na nagmamakaawa na sana samahan siya ni Master Chu doon sa Zulu Academy, kaya wala na lang ibang nagawa si Chu Ziyu kung hindi samahan si Miss Anne doon sa Zulu Academy, dahil sa pamimilit raw ni Miss Anne at pagmamakaawa ay mukhang sasama na siya doon. Sa pagpayag ni Chu Ziyu na sumama doon sa Zulu Academy ay labis na natuwa si Miss Anne na agad nagpasalamat, siya raw na si An Jejiu ay natatakot na baka hindi makarating doon sa tarangkahan ng Zulu Academy. Makalipas ang ilang mga sandali ay sumakay na sila Chu Ziyu at Miss Anne sa lumilipad na karwahe, at sa loob ay masaya na pinaalam ni Miss Anne kay Chu Ziyu na nasa unahan na raw nila ang Zulu Academy. Doon ay sumambulat sa harapan ng kanilang sinasakyan na lumilipad na karwahe ang isang malawak na Zulu Academy na tila ba mas malaki pa ito sa kastilyo ng mga imperyo. Iniisip naman ni Chu Ziyu na ang 7 kulay raw ng ulap ay isang misteryosong bagay na nabuo mula sa pagsanib ng talento at swerte. Sinasabi ng sinaunang aklat na ang Zulu Academy ay nakapagtipon ng maraming makapangyarihan na iskolar. Dahil sa tuloy-tuloy na impluwensya ng mga talento ng mga iskolar ay nabuo ang isang kakaibang phenomenon sa Zulu Academy.